OFW ka ba? First time mo bang mag-abroad? Naho-homesick ka ba? Kailangan mo ba ng makakausap? Nakakadama ka ba ng lungkot? Hindi ka ba nakakapag-day off? Gusto mo ba ng mga bagong kakilala o kaibigan? Challenge ba sa iyo ang pag-iipon ng pera? Namimiss mo na ba ang iyong pamilya? Huwag kang mag-alala, kababayani. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang isa sa partner ng Global Filipino Movement, ang virtual pastor or head ng virtual church ng Filipino Language Christian Congregation sa Kuwait. Walang iba, si Pastor Anson Junicio. Pastor Anson, we're glad that you're here. Welcome po. Thank you mga Pastor Nea, Sister Jai. Salamat po. What is Filipino Language Christian Congregation all about? Ang FLCC po ay, ito po yung main Christian congregation sa Kuwait. We are under National Evangelical Church in Kuwait. At ang mga dumadalo dito, ang mga domestic worker or household service workers na hindi nakakalabas. Ano yung naka-inspire sa iyo para i-establish itong ministry nito at kailan ba ito nagsimula? Nilagay na po ng Panginoon ang burden na yan sa aming pong bishop, si Bishop Ginones, many years ago. And so, alam po namin na napakaraming mga kasambahay ang nakitira sa mga malalaking mansions ng mga Kuwaitis. And so, we started going around Kuwait praying for those villas na alam namin na may mga kababayan tayo nagtatrabaho sa loob na yun. Pero during that time, hindi pa po namin alam kung paano talagang i-approach, i-reach out itong mga kababayan natin ito. But we continued praying for them. Until 2 years ago, ako po ay naging virtual pastor. Doon nilagay ng Panginoon yung burden sa puso ko na to reach out sa yung mga kababayan po natin na hindi talaga nakakadalo sa physical church. The Lord just showed us yung missional gap na kung saan out of 270,000 OFWs na nasa Kuwait, 170,000 po ang nagtatrabaho sa bahay. Out of 270. Which is ito yung mga domestic workers. So, na hindi po sila nakakalabas o hindi nakakapag-day off ng walang regular na day off. Yung iba po, once a month. Once a month lang nakakalabas? Opo, some are even once a year. I created an artwork, we boosted that ad using Facebook. We were so surprised na napakaraming mga Filipinos na nag-respond, nag-engage sa content na yun. Ano yung mismong content ng pinost nyo that attracted itong mga nagtatrabaho sa bahay? Ay nakalagay po doon ay, OFW ka din ba sa Kuwait? So na doon, alam mo ba na may magandang plano sa iyong Diyos? Ang nakita po kasi namin na kaibahan, although nakakapanood tayo sa YouTube ng mga online services, mga preaching, but there's no interaction. So I wouldn't call that a family, spiritual family, kasi yes, nanood ka lang. yes, so if it's a family, there should be an interaction na may nagsasalita and at the same time, you are allowed to talk. Okay. May nakikinig sa'yo. So yun yung nakita po namin na advantage nitong in-offer namin na spiritual family. Pinakita ng Lord yung major na pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung nagkatrabaho sa bahay na they're depressed. Nandun po yung anxiety nila. So we offered spiritual counseling. Yung spiritual counseling namin should be open 24/7 dahil ang hirap ng mga oras ng mga kasambahay. Hindi natin alam kung kailan sila libre. Although it's sacrificial, hindi po talaga matatawaran yung joy na naramdaman ng bawat isa na mayroong mga kababayan na natutulungan even sa mga wee hours of the night. So marami rin po sa kanila ang naging way po ang virtual church para po nila makilala ang ating Panginoong Hesus. Napakarami po sa kanila ngayon ang nag-i-enjoy serving the Lord through that particular ministry na akala nila pwede lang nilang magamit sa physical church. How do you factor in the fact na halimbawa magtatapos na sila ng pagtrata tapos uwi na sila, ma-attend sila sa church. So anong plano niyo doon? Right now, the Lord is actually leading us na magkaroon po ng VBS Philippines, yung Virtual Bible Study Philippines. Ang purpose po nito is to link yung families ng mga OFWs dun sa kanilang mga mahal sa buhay, yung nasa Kuwait at yung nasa Philippines. So they will be attending the same service or the same Bible study. It will be very encouraging sa mga families na naiwanan dito sa Philippines na makita nila na
it's the same spiritual body ministering to their loved ones in Kuwait. Ano yung nakita niyong maganda dito at kayo nag-decide mag-partner with Global Filipino Movement? Well, Pastor, nakita ko po dito yung advantage na we will save time chasing Filipinos. Dahil po sa ating partnership ay mapapadali na po nating maabot yung ating pong mga kababayan, especially sa Kuwait. Andun na po yung initial na filtering. Ibig sabihin, kapag dating po nila sa Kuwait, alam na nila na meron pong church na nag-aantay po sa kanila doon. May spiritual family na silang pwedeng attendan pagdating po nila doon sa Kuwait. Why would you encourage the other churches to do such ministry? Una po, nabanggit ko po kanina yung missional gap. The missional gap. Yeah, the correct. missional gap. So, statistically speaking, napakalaki po nung portion ng mga OFWs ang hindi po talaga naaabot ng physical church. And, purihin po ang Panginoon because of social media and because Filipinos are the #1 social media user in the world. Yes. So, ang ganda na we can take advantage of that. Kasi babad ang ating mga kababayan sa social media eh. And so, purihin ang Panginoon that yung through targeted advertising, we can target yung specific demographic na gusto natin na Okay. And ipapakita po talaga ng ating Panginoon doon na wala po talaga limitation. All we have to do is just obey and be intentional. Alam niyo po, nasa proseso din po kami ngayon ng pakikipag-coordinate with Campus Crusade Philippines para po talagang magkaroon ng teaching manual, itong experience na nangyayari po sa amin. So eventually, our prayer ay ma-share po namin itong strategy na ginawa po ng aming church sa Kuwait. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa Middle East and you don't have a regular day off, why not try nyo pong mag-join sa virtual church ng Filipino Language Christian Congregation. And dito nyo po masusumpungan ng spiritual family na kung saan malaya pong ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. But at the same time, ito po ay family na kung saan willing po kaming makinig kung ano po yung gusto niyo pong sabihin sa amin. And sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon, sama-sama po tayong lumago sa ating pong pananampalataya. And alam niyo po, hindi po kayo limited sa kung saang kwarto lamang kayo nandoon, o kung nasaan building lamang kayo nandoon. Kundi tapat po ang ating Panginoon kapag nakita po ni Lord yung burden, yung desire sa puso po ninyo, the Lord will meet you kung nasaan po kayo. You can be exhorter, you can be a worship leader, you can be the opening prayer. Kahit saang role, pwede po kayong gamitan ng ating Panginoon. Basta po, the only thing that you have to do is just commit your time and be available. Parin po ang ating Panginoon. Ayan, ako maraming salamat Pastor Anson Thank you. for sharing your experience dito sa ating mga kababayan. I'm sure hindi lang ito yung first time na ating interview. We want to know later on Amen. in this journey na yung ginagawa sa virtual church kung paano pa ito lalago. Maraming salamat, Praise the Pastor. Lord. Salamat po.